Hello po mga katambay! Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik pong muli para po magkomento dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin agad-agad. Ito po pahayag ni bagong halal po sa Senado na Senate President Escudero, si Chief Escudero mga katambay. Ito po, nagpahayag po siya na kailangan daw po ng Pilipinas, dialogo daw po ang kailangan ng bansa dito po sa iringan natin sa South China Sea at West Philippine Sea. Ayon po dito sa Senate President Escudero mga katambay. Hindi po gulo o giyera ang kailangan. Magkaiba po sila ng polisiya ng Pangulong Marcos mga katambay. Komentuhan po natin ang pahayag ni Senate President Escudero. Ito po. President na parang nabasa ko lang din sa pahayag niya pero bine-verify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang ginawa. Sa dulo, ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya, kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Subalit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa. Ano yung level ng dialogue, sir? Kasi marami Anumang uri ng dialogue, mataas man o mababa, sa pagitan man ng foreign affairs o hindi, sa pagitan man ng back-channeling talks o sa ating mga ambassador o special envoys o rektang itatalaga ng Pangulo at gayon din ng Pangulo ng China. Anumang level, importante bukas ang ganyan ng komunikasyon at nang hindi sila naghuhulaan kaugnay sa gagawing hakbang ng bawat isa sa mga susunod na araw at linggo. At ang pinakayo natin, magkaroon ng misstep dito o ika nga pagkakamali na pare-pareho nating hindi ninanais at gusto. Sir, love as well. Kasi lagi namang ginagawa yung dialogue. So, ano magiging case sa kanina ngayon? Anong mas gusto mo? Anong mas gusto mo? Tumigil tayo makipag-usap dahil hindi mo obra? Hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. Sir, pero ba't mo may difference sa situation natin ngayon? Kung hindi pwede noon, baka pwede na ngayon. Kung pwede noon, baka naman hindi pwede ngayon. Ang importante, bukas ang linya ng komunikasyon at ginagawa pa rin po natin yan. Hindi naman tayo pwede tumigil dahil anong option at alternative ang gusto nyo kung hindi pakikipag-usap? Ano pa bang naiiwan ng option maliban sa pakikipag-usap o pagkakaroon ng bukas na linya? Dapat parating bukas yun. At tandaan nyo, nakasaad sa ating saligang batas na hindi tinatanggap ng Pilipinas o ng Estado ng Pilipinas ang pakikipagdigmaan bilang isang paraan sa pagsulong ng ating foreign policy kaugnay ng ibang mga bansa. Yan po mga katambay, ang tinuran ng magiting na bagong halal ng Senado bilang presidente ng Senado, si Chief Escudero mga katambay. Napakaganda po pakinggan ang mga pahayag ng Senate President Escudero na talagang kung siya, paniniwalaan natin sa ngayon, talagang wala pong giyera o digmaang mangyayari mga katambay. Kaya lang po, hindi po yun ang realidad mga katambay. Real talk. Iba po ang utak ng Commander-in-Chief. Ikumpara po natin sa utak ng isang Senate President Escudero. Di po ba? Real talk. Ang utak po ng Presidente, talaga pong, pag hindi nakuha ang gusto at talagang inaapi at kinukuha ng China, at pagka nagkaroon ng sakitan at namatay ang ating mga kasundaluhan, ay yun na po ang udyat. Dahil ang Pangulong Marcos, di umano, ay nagsasalita po na talagang ipaglalaban niya ang sinasabing atin. At talagang handa tayo di umano na talagang ipaglaban ito hanggang sa dulo ng kamatayan, sabi nga po, di umano. Talagang dahil po sa sinasabing nahandyan po ang puwersa ng tutulong sa atin, lalo ang Amerika at marami pa raw bansa. At siyempre, ay paalala po natin kay bagong upo na Senate President, nagpahayag din po ang Presidente noong nakaraan na ino-open niya po ang ating bansa sa pledging. Senate President, baka nakalimutan nyo, talagang hinahanda po ang ating bansa, ino-open po sa pledge na kahit ano pong klase ng armas o pandigma, tatanggapin po natin mga katambay. Kailangan natin, di umano,
Kaya open po tayo sa mga donasyon ang ating bansa ngayon, mga tambay. Di po ba? Kung nagkakamali si Kamanong, komento ko po ito. Batikusin nyo si Kamanong kung mali ang sinasabi. Dahil karapatan ko pong magkomento dahil nasa malayang bansa po tayo, mga tambay. Meron po tayong freedom of expression and speech. Di ba? Kaya lang, sa ngayon po yata, nagkakaproblema po ang ating freedom, mga tambay. Ang ating malayang pagsasalita at pamamahayag sa ating bayan dahil meron po tayong mga vlog na balitaan na talagang kinikitil. Merong mga istasyon na natanggal sa programa at merong mga nakukulong na anchor sa Kongreso at merong nakademanda ng mga libel case sa korte. May nagdedemanda mga sa vlogger, mga makabayan na vlogger, at isa ring magaling na abogado, international lawyer na si Harry Roque, nadidemanda rin po dahil sa ganyang nagpapahayag ng kanilang freedom of speech, mga katambay. At wag naman sana dumating ang panahon si Kamanong may kaso na rin dahil nagpapahayag ng kanyang komento, kalayaan sa ating bansa, mga katambay, ang pagsasalita. Wag naman sana. Ibalik mo natin kay magaling na nating bagong Senate President. Napaka-bango at napaka-bulaklak po ng kanyang mga tinuran. Ang tanong, may saysay po ba? May tulong po ba ito? Yung kanyang pamamahayag o kanyang pagsasalita sa mga media, sa malalaking media? Malaking po bang ito malaking magagawa po ba yung kanyang salita? Kung interview lang po napanood natin sa ganitong mga media, hindi. Real talk, nada. Nada. Ang tanging magagawa, sa tingin ni Kamanong, komento, simple lang, mga katambay. May kapangyarihan po ang Senado dahil sila po'y separate body, ang Kamara at Senado sa Pangulo, sa opisina ng Presidente. Di mo ba? Bakit po ayaw nilang gumawa ng resolusyon? Di mo ba, mga katambay? Resolution po ang gawin nyo po. 24 po kayong senador. At ang Kamara po ay 300 yata. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, 300 plus po ang mga congressman kasama na mga party list, mga tambay. Bakit po hindi ko po kayo mag-join body? Ang Kamara at Senado ng resolusyon, kung dinahin nyo po ang policy po ng Presidente ng Pilipinas. Senate President Escudero, di po ba? Para po pakinggan kayo ng Presidente na iba na po ang kanyang policy, ang kanyang foreign policy, matapang na po at talagang handa tayong makipagdigmaan, mga tamay, kahit hindi pa natin kayang ipagtanggol man lang ang ating isang probinsya, mga tambay, buong Pilipinas pa. Ayaw makipagdialogo ng ating Presidente. Senate President, paano po yan? Napakarami pong pahayag ng ating Presidente sa international, mga media, sa mga pinupuntahan niyang bansa, nagsasalita siya, talagang idinidepende niya. At sa ngayon po, walang dialogo pong nababanggit ang ating Pangulo. Itama niyo po si Kamanong kung nagkakamali. Itama niyo po, mga tambay. Walang dialogo po na pinupus ang ating Presidente kahit ang ating Foreign Affairs na hawak ng Departamento ng Pangulo. Wala rin. Nada. Di po ba? Kaya po, ito pong mga pahayag, napakaganda lang po sa ating tenga, mga katabay. Ang mga pahayag ng mga politiko natin, lalo ang Senate President Escudero, si Chis, si Chit, kung ano man ang tawag sa kanya. At asawa rin po yata ito ng isang napakagandang artista sa ating bansa. Parang katunog puso po yata ang pangalan. Parang heart po yata, heart. Evangelista, kung itama niyo po si Kamanong, kung tama. Dahil hindi po tayo masyadong sa showbiz, mga tambay. Kaya po, dito po, wala pong kwenta rin po sa tingin ni Kamanong, ito pong mga ganitong pahayag sa interview na ini-interview ng media, ang mga senador, na akala mo mga pipitsugin na mga politiko na, puro advice lang. Hindi po si mga advisor ito Mga katambay, itong mga politikong hinalal natin, hindi advisor po ito. Hindi. Iba po ang posisyon ito. Ito po yung gumagawa ng resolusyon, batas sa ating bansa. Di po ba? Pero ang ibibigay lang sa atin, isang pahayag na parang ina-advisean lang nila, nagbibigay na advice sa atin, sa
Pangulo na hindi dapat, ganito dapat ang gawin, kailangan maipag-usap tayo, puro paipag-usap hanggang sa hindi dapat matuloy sa giyera ang ating bansa, ang China at ang Pilipinas. Puro ganon. Walang resolusyon. Ayaw nila kundinahin, mga katambay. Kundinahin nyo ang Pangulo na boss o sir, Mr. President. Hindi po maganda sa atin yan, lalo sa buong Pilipinas, na magkagera tayo sa ngayon, sa kahirapan ng ating bansa. Ilalaban mo sa gera ang mga Pilipino, gutom na gutom. Napakataas ng bilihin, bagsak ang ekonomiya. Ang stock market ng Pilipinas, sad-sad. Ang piso, bagsak. Tapos, ito ang resolusyon ng Pangulo. Ito ang solusyon sa atin. Ipagtanggol natin sa ngayon ang ating karapatan. Tamang ipagtanggol natin. Yung atin na ipaglaban natin, yung talagang atin na. Wag na natin ibigay sa kanila, di ba? Pero yung solusyon na gera, mabigat na labanan yan, mga katambay. At siyempre, unang aayaw dyan sa gera, di ba? Unang-unang aayaw sa gera. Ito pong nagpa-interview po na Senate President. Aayaw po ito dahil isang damukal di umano kayamanan nito, mga tambay. Napakayaman po di umano nila, mga eskodero. Para lang ilagay mo sa giyera, sila po unang maapektuhan, mga katambay. Yung kanilang mga kayamanan, ari-arian, masisira yan, di ba? At yan po'y tatakbo. Maglalayasan po sa Pilipinas yan, mga katambay. At isa pa, manghihinayang po sila, mga katambay. Bakit kanyo? Bakit po nasabi, mga katambay? Komento lang, real talk. Bakit po? Nagkakamal ka na di umano ng daan-daang milyon. Nakakahawa ka ng daan-daang milyon, di umano, na budget sa loob ng isang taon. Tapos, mawawala yon sa'yo dahil magkakagera. Di po ba? Sino unang manghihinayang? Mga politiko na magkagera. Lalo ang Congress na talagang hawak po nila ang partisyon ng budget sa buong ahensya ng gobyerno na talagang ang binagbabudget po tayo ng trilyon ang budget sa loob lang ng 12 buwan. Sasayangin ng mga politiko yon dahil maipagyera tayo. Napakaraming salapi nun, mga katambay, hawakan nila. Ang mga proyekto na 12 buwan lang nila gagawin yon dahil kada taon ay may bagong trilyon na budget ang bansa. Tapos, kaya natatawa si Kamanong dahil unang yayaw-yaw dyan, di ba, real talk, ang mga politiko. Hindi nila papayagang magkagyera ang ating bansa. Maraming salapi, isang damukal, napakaraming damukal na pera ang mawawala nilang hawakan. Yung budget. Di ba? Ang ipapalit lang nila, gyera, na walang katuturan sa kanila yon. Kayamanan, kapalit, gyera. Siyempre, pamiliin mo mga politiko natin, mga tambay, real talk. Ang pipiliin nun, pera, hindi gyera. Di ba? Real talk. Di ba? Kaya po, nakita po natin ang isang, isang Senate President na ayaw po sa giyera. Di ba? Dahil yun nga po real talk, mga tambay. Sila po yung mga politiko. Sila po ang kumukontrol at humahawak at gumagastos ng mga kasalapian ng Pilipinas. Yung sinasabing budget nila, pondo. Napakahirap po nun. At lahat ng kanilang di umano mga asset, mga naipundar, kung ano man yan, pag tinamaan ng giyera yan, talagang kawawa rin ang kanilang mga ari-arian, di ba? At yan po, hindi na magiging powerful po. Dahil pagka tayo tinalo ng bansa, lahat po yung mga politiko, hindi na po politiko yan, mga tambay. Alam naman po natin sa giyera, kung sino manalo, siya hari. Di ba? Nasasakop tayo, nakokontrol tayo nila kung sino man ang manalo sa giyera. Kaya, mga katambay, ano po ang nahita natin dito sa pahayag? Sa tingin niyo po, meron po bang nahita ang sambayan ng Pilipino? Ang tayong mga katambay, tayong nagsusuri, nagkukomento, ano po ang nahita natin sa interview at pahayag ni Senate President Escudero? Nakatulong po ba ito sa Pilipinas? Nakapagbigay po ba ito ng matinding solusyon sa nangyayari po sa West Philippine Sea o sa South China Sea, mga katambay? Yun lang po ba ang ibibigay na solusyon sa atin? Yung kanilang mga ambush interview o interview sa media na hindi naman resolusyon ang ginagawa para,
ipamuka o ipakita sa presidente na sila'y nagkakaisa lahat, 24 na senador o 300 plus na congressman, na talaga sila'y hindi pumapayag sa ginagawang bagong polisiya ng bansa na napakatapang. Di ba? Hindi nila magawa. Bakit? Bakit kaya hindi nila magawa? Yung mga, simpleng pamamaraan na resolusyon. Mga mambabatas po yan. Napakahilig pong gumawa ng resolusyon yan, mga tambay. Sa lahat ng papabor sa kanila, naka-resolusyon agad yung mga yan. Bakit po ngayon hindi makagawa ng resolusyon na kundinahin, nila ang polisiya ng Pangulo ng Pilipinas na si President BBBM? Bakit po kaya? Yan po ang malaking tanong. Komento ni Kamanong. Why? Napakalaking question mark. Pak! Bakit? Ano po sa tingin nyo mga tambay? Ano po komento nyo? Bakit hindi nila magawa ng resolusyon? Kundinahin lahat sila ng mambabatas. Isama na natin ang Kongreso o Kamara, Senado. Mag-joint forces sila. Kundinahin nila na ayaw pala ng isang Senate President na magkagyera. Ang gusto, dialogo. Sana, gawin. At bakit hindi nila magawa, mga katambay? Muli po, si Katambay Manong nagtatanong, mga katambay, bakit hanggang interview lang sila, mga katambay? Di po ba? Muli po, si Katambay Manong nag-iwan po na, taste lang, makabangong pa muli ang ating bayan. At wag po sanang magkagyera sa ating bansa. Tayong may hirap ang talagang malulugmok lalo sa kahirapan, sa gutom, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapaalam po muna. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.